Edukasyon isinakay sa kariton. Kung ano lang yung lugar na meron, like sa pavement kami, sa tabing kalye, meron kami mga dalang mat. Kapag sobrang init, yung mat naman ginagawa namin parang bubong, gano'n. Mga bayaning sumagip sa mga batang pasli. Basta po pagsasama-samahin namin yung mga efforts namin, malaking impact po na gayon po makakapagpabago dun sa takbo po ng buhay, lalo na po dun sa mga kabataan tinuturo. Tunghayan ang kadakilaan ng mga kabataan, nagtuturo ng mga batang lansangan. Ito po si Paring Ray. Kilalanin ng lider ng grupo na umani ng papuri dahil sa kanyang kabayanihan. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Ang lahat ng yan ngayong hapon sa ating Kasangga mo ang langit. Kasangga mo ako, di kita iiwan. Kasangga mo ako, nasaan ka man. Kasangga mo ako, sa bawat saglit. Kakayaning lahat dahil kasangga mo ang langit. Ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling edad, kasarian o katatayuan sa buhay. Ngayong hapon, samahan niyo kayong makilakbay sa Dynamic Teen Company sa pagtulak ng kanilang Kariton Classroom. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, naabutan ng aming grupo ang mga batang nakaupo sa ibabaw ng mga nicho sa isang sementeryo rito sa Cavite City. Lahat ay masaya nakikinig sa kwento at pagtuturo ng isang kabataang nagsisilbi nilang guro sa araw na iyon. Sino pa gusto magsulat ng file? Ako! Yan! O, baliktad! Baliktad, ganito. Sa iba pang bahagi ng sementeryo, ay nakakalat din ang iba pang mga kariton. Bawat isa ay may lamang blackboard, monoblock chairs, notebooks, laruan at mga libro. At sa bawat kariton ay may iba ring grupo ng kabataang nagkaklase. Sinalubong kami ng leader ng grupo, si Efren Peña Florida, o mas kilala sa tawag na Kuya F, ang taong naging laman ng balita sa pahayagan, telebisyon at maging sa iba't ibang vlog sa internet. Patapos na mapili bilang kauna-unang Pilipino na nominado sa CNN Heroes dahil sa kanyang Kariton Classroom, ayon sa kanya, ang pagtuturo sa mga batang lansangan kasama ang iba pang mga voluntaryong guro mula sa kanilang grupo na Dynamic Teen Company ay ang pumupuno sa kanilang Sabado. Paano kayo nakapag-klase sa ganitong klase lansangan? Kung ano lang yung lugar na meron, like sa pavement kami, sa tabing kalye, meron kami mga dalang mat. Kapag sobrang init, yung mat naman ginagawa namin parang bubong, gano'n. Sa palengke, kung saan lang may shade, kung saan may naka-park na sasakyan, so doon kami nagkaklase. And sa kagaya ito, mga sa sementeryo, so doon kami nagkaklase sa mga nicho. Kabayanihang pinagtatawanan nung una, ngayon ay umaani na ng pagkilala at paghanga. Actually, may nag-nominate eh. Nagulat na lang ako, tinawagan ako ng CNN. Wala sa hinagap ng team namin, Dynamic Teen Company, na makapapasok kami sa CNN Heroes. Ayon kay Efren, labis na kaligayahan ang kanilang nadama, lalo na nang mapansin ang kanilang kontribusyon sa pagsusulong ng pagbabago sa edukasyon ng mga kabataang salat sa suportang pinansyal. Noon, ang mga tao, pinagtatawanan kami dahil nga dala namin kariton, parang nagsasayang lang daw kami ng oras. And then, pero ngayon, mga fan na. So, at marami ring mga doors na nag-open. Ngayon, nire-replicate din yung concept, yung Kariton Classroom sa ibang lugar. Wala mang kayamanang may pagmamalaki ang grupo din na Kuya F, kanila namang pinatunayan na kung sama-sama, anumang liit na kontribusyon ay mari magbunga ng isang malaking pagbabago. Nanggaling nga tayo dun sa sementeryo kanina. Ngayon papunta naman tayo sa Badjao Community. Sa muling pagbabalik ng Kasangga Mo ang Langit.
Sa buong araw ng pagsama namin sa Kariton Classroom, nasaksihan ko ang kahangahangang sakripisyo ng grupo ni na Efren at ang mukha ng edukasyon sa ating bansa. Habang naghahanda ang iba pang voluntaryong kabataan sa pagpunta sa susunod na destinasyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabahagi ni Efren ng kanilang karanasan sa pagkatangkang makagawa ng malaking pagbabago sa buhay ng mga kabataan. Sino-sino yung mga karaniwang nagiging estudyante? Ang mga karaniwang estudyante namin dito, yung mga unschooled, yung mga talagang sabihin natin mga out of school, yung mga hindi pa nakakapasok at age 10, 12, hindi pa nakaka-grade 1. Then yung mga nawawalan ng interest sa pag-aaral. So para mabigyan sila, ma-develop yung pagmamahal sa pag-aaral. Very basic lang yung tinuturo namin, basic writing, reading, counting, maintindihan at talagang maranasan ng mga bata na mahalin yung pag-aaral. Red, maroon, tapos di ba? Pwede mo, game, ikaw, sige, pwede mong ibahin yung kulay kasi basic lang yun nandito sa nasa pad natin Nanggaling nga tayo dun sa sementeryo kanina. Ngayon papunta naman tayo sa Badjao Community at nasa 2 kilometro pa ang ating lalakarin ngayon. Sa kasalukuyan, may 4 na kariton na ginagamit ang grupo ng Dynamic Teen Company na kanilang tinutulak sa mga lokasyon na kanilang pinagtuturuan. Bawat kulay ay may kanya-kanya ring pangalan at kinatawang asignatura. Ang black ay si Trio, ang kumakatawan sa literacy at computer lab. Ang green naman ay si Nick na may lulang mga gamot, bulak, galon ng tubig, pampaligo para sa leksyong may kinalaman sa personal hygiene. Ang kulay brown naman ay si Tony. Ito ang kariton na kumakatawan bilang play center. At ang yellow naman ay si Carrie. Lula ng mga aklat tungkol sa values formation. Ito rin na nagsisilbing kantin. Maraming mga bata disinterested. Pero ang turo sa amin ng mentor namin, dala nyo sila ng pagkain. Yun, so para ma-attract sila. So talagang we bring them food. Ayan, yung play center, inaabangan nila yan kasi may chance sila o may pagkakataon sila na maglaro ng mga laruan na hindi pa nila nalalaro. Yung acceptance nila, okay ngayon. Kasi hinihintay na nila kami, magdadating kami. Nadagdagan nga yung enrollment namin from 150 ngayon, nasa 300. Kung kanina sa sementeryo, ngayon sa kalye naman. Isang patunay lamang na hindi hadlang ang kawalan ng classroom para matuto ang mga bata. Dito din namin nakilala si Redentor Jaro, 11 taong gulang at isa sa pinakabatang volunteer ng grupo. Isa rin siya sa mga nabago ang buhay dahil sa DTC. Gusto ko sabihin sa kanila na pumunta po sila dito tuwing Saturday sa may Badjao po para matuto po silang magbasa ng Bible at libro katulad ko. Ayon pa sa tumatayong presidente ng Dynamic Teen Company na si Cedric Zapanta, naniniwala ang kanilang samahan na ang kanilang kontribusyon sa ating lipunan kung pamamarisan lamang ng mga kabataan ay higit na marami ang matutulungan. Kasi alam naman po namin na kahit bata pa lang po kami, basta po pagsasama-samahin namin yung mga efforts namin, malaking impact po na gayon po makakapagpabago dun sa takbo po ng buhay, lalo na po dun sa mga kabataang tinuturuan. Bagay naman na isinasapuso ng bawat miyembro ng kanilang grupo, tulad ni Sherry Lopia, na isa sa mga voluntaryong nagtuturo sa mga bata tuwing Sabado. Teacher Sherry, paano ka ba nahikayat na sumali rito at maging volunteer teacher? Dahil po dun sa advocacy nila na making a difference. Kasi para sa akin, yung laganap na nga po yung mga teenagers na nalululong sa masamang bisyo. Nung na-meet ko po yung group, parang naisip ko na okay to parang ang ganda nung advocacy nila.